when God's overflow bursts forth. And sa buhay natin, sometimes, may mga bagay tayong iniintay, may mga bagay tayong inaantay na gagawin ng Panginoon. Maybe there are things that you're looking for or that you're wishing for na sana maging maayos na, sana magkaroon ng katugunan, ng kasagutan, or maybe there's something that you are waiting for na himala, maybe a miracle that God can do in your life. And sometimes napapaisip tayo, bakit ang tagal? Ang tagal naman, parang ano nang gagawin ng Panginoon? Ito na yung sitwasyon, ito na yung nangyayari. Can God still do it? Can God still fix it? Diba? Sometimes napapatanong tayo sa ating Panginoon. And today, God will answer our questions, the questions in our hearts, kung ano kaya niyang gawin. And His message for us today is overflow. When God's overflow bursts forth. Now, let us check the context ng ating Panginoon, ano yung binigay sa ating verse dito. Number 1 is Joel 2:25 in the ESV version. God says to us, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes, him who sows the seed. The mountains shall drip sweet with wine, and all the hills shall flow with it." So sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na darating po ang time ng overflow sa ating mga buhay. Na maaaring you are waiting for God's answer sa iyong mga prayers, you're waiting for God's message sa iyong buhay, and yet pag wala ka nakikita, parang nakakawalang gana. No? Parang walang nangyayari, parang walang nagaganap. Maybe you're looking for that healing touch ng ating Panginoon. Maybe you're looking for that breakthrough sa mga promises ng Panginoon. So maybe you heard a prophecy sa iyong sarili, di ba? You got a prophetic message, and yet it has not yet turned sa katotohanan. No? Pero one thing na sigurado tayo, pag pinangako yan ng Panginoon at yun na sinabi ng Panginoon, wala po makapipigil doon. Pagkat sinabi ng ating Panginoon, His words will not return void to Him, but it will accomplish its purpose. Kung ano po yung sinabi ng Panginoon, matutupad at magaganap, wala po makapipigil doon. So always remember to decree and declare the promises of the Lord in your life, in your family, in your job, in your business, in whatever endeavor that you have. Remember to decree and declare. Because that is having faith, di ba? Our mouth is very powerful, kapatid. Kung ano yung ating sinasabi para sa ating Panginoon. Sapagkat madalas sa atin, we are declaring yung mga problems, we are declaring yung mga troubles na sinasabi natin, eto na yun, wala nang mangyayari. Ganun. Which is wrong. No? The way to do it is to believe even if you do and you are not yet seeing it. And dito, binabanggit sa atin natin, Panginoon, yung ibig sabihin ng overflow. Sa Hebrew language or salitang adaf, ito po yung Hebrew or yung Israelite word ng overflow, adaf, or I'm not sure if it's adaf or adaf. So it means to overflow or to exceed, often in the sense of abundance or surplus. Sino po yung nakakaintindi sa atin ng word na surplus? Di ba? Normally, pag surplus, yung pupunta ka sa mga parang thrift shops, di ba? Yung mga parang may mga tinda sila doon na mas mura kumpara sa normal na presyo ng mga bilihin, and you can get it at really cheaper price than the usual price kasi maaaring ito po yung surplus o sobra-sobra ng kanilang mga supplies, and then they are selling it for cheaper than the normal price. Ito po yung mga nangyayari madalas. And ito po, normally when I look at abundance or overflow, I always look at a dam or water dam. Sino po nakakailam sa atin ng dam? Di ba? Dito sa Pilipinas, meron po tayong iba't ibang mga dam. Yung mga pinag-iipunan ng tubig. Yung sinasabi, pag bumabaha, di ba? Parang aapaw na raw yung dam. Yung Lamesa Dam, yung Angat Dam, yung Bustos Dam. Marami po tayong dam sa Pilipinas kasi doon po tayo kumukuha ng tubig ng buong lalawigan. Doon din po tayo kumukuha ng kuryente natin. And so this is something na gusto sa ating ipaalam ng Panginoon, overflow, that sometimes there is that hold back sa mga pangako at plano ng Panginoon sa atin. There's a reason for that. But remember, when there is that hold back, at naiipon yung mga pangako, yung mga rewards, yung mga blessings ng Panginoon sa atin, we tend to think na wala nang gagawin ng Panginoon, but we must think of it as more of an overflow. Na-hold back siya, and then hindi ibig sabihin na kinuha na or nawala na, nandun pa rin siya. Naiipon siya, kapatid. Naipon.
So it comes to overflow or to exceed your expectations mo. And it will come in abundance or surplus. Ganun po tinitignan yan. And parang katulad sa pagkain, kapatid, di ba yung popcorn? When you use the popcorn, when you try to cook it, you prepare it, normally, may isang maliit lamang siya na sachet, di ba? And ang liit-liit lang niya. Pero pag nilagay mo na siya dun sa lalagyanan at pinainitan mo na siya, pag naluto na siya, once naluto na siya, kahit yung takip, itutulak niya. Punong-puno, umaapaw. Kaya nga sabi ng Lord, diba, subukan niyo kung hindi ko kayo pagpala ng siksik, liglig, at umaapaw. Kasi ganoon ang karakteristik ng ating Panginoon, He gives us the overflow. So katulad sa popcorn, kumbaga umaapaw siya. And grabe nga, pag halos walang sapat na lalagyan, kailangan mo kumuha pa ng another lalagyan para doon sa popcorn. Para lang makain mo lahat, maubos mo lahat ng mga lumabas na pagkain. Kasi talaga naman napakarami. Ganito rin po ang overflow ng ating Panginoon. And minsan napapatanong tayo, talaga bang makikita natin yung blessings ng Panginoon, yung breakthrough, yung overflow ng ating Panginoon sa ating buhay? Pero ang tanong sa ating Panginoon today, can you really say that He is good? Can you say that God is good even in the time of the hold or the hold back? Kasi may reason ng Panginoon minsan bakit ino-hold niya yung mga bagay-bagay. Or maybe tayo mismo may mga kakulangan tayo na hold back yung mga bagay-bagay, di ba? Maybe yung situation na hindi pa ready, kaya hindi pa nangyayari. And tayo kasi gusto natin mabilis, nangyayari na, instant na, nandiyan na, di ba? Ganun ang tao, usual. Because we are looking at the carnal things, yung nakikita ng ating kalamnan, hindi nakikita ng spiritual. And God does not look that way. God wants to bless us. God wants to give us the overflow, but there are times of waiting. There's a process. The same way na kung paano po nagawa ito pong napakasarap na popcorn, diba? It took time. It took time kung kailangan siyang painitin ng konti, prepare mo siya, lalagyan ng konting asin, diba? Bago mo siya mailagay at mai-package sa isang lalagyanan, di ba? Katulad sa mga movie house. Galang din sa mga water dam. Yung lamesa dam, kapag walang ulan, ang tendency, tuyong-tuyo. At nagre-reklamo ng mga tao, nagkaka-brown out, di ba? Kasi sa Pilipinas, madalas tayo, we are relying on hydrothermal energy. And without the those power plants, hindi po magkakaroon ng kuryente pag walang tubig. So, saan ba manggagaling yung tubig? Di sa ulan. There's a process into doing things in this world. Same way with our lives. Hindi po lahat ng minamadali dapat natin, kapatid. Sapagkat madalas, ganun tayo nakatingin. So, focus point number 1 ng ating Panginoon sa atin, God is able, His grace is enough. Kaya po ng Panginoon. Ano man yung iyong pinagdadaanan, kapatid, God is able. His grace is enough for you all the time. Not only once, not only before or in the past. Kasi maaaring naalala mo yung mga nangyari doon, pero inisip mo, baka siguro ngayon hindi na. Tapos na. Diba? But what God has done in the past, He can do much more today in your present and in your future. So let's check the verse in focus point number 1. That is 2 Corinthians 9:8 in the NASB version. God says to us, and God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance of every good deed. So kaya ng Panginoon, di ba? Kasi sometimes, when we are in the situation na parang feeling natin wala ang Panginoon kasi hindi natin siya maramdaman, parang inabandon niya na tayo. But He's telling us today, He's saying to us, that even if you do not feel me, you do not think na nandun ako sa iyong katabi, na nandiyan naman ako lagi, I'm still there. The same way with yung Book of Esther, if you read that Book of Esther, never was the name of God mentioned in that book, kapatid. Hindi po siya mention. But when you look all throughout the Book of Esther, you only know na ang Panginoon Diyos ang gumalaw. Sapagkat kung hindi gumalaw ang Panginoon, patay ang lahat ng Israelites. And so even today, they are celebrating the event of Purim or celebration of Purim kung saan they were supposed to be killed or to be destroyed by that guy, Haman. Kasi meron silang hater, meron galit na galit sa kanila. Meron ba kayong hater, kapatid? Nangyayari na ba sa iyan? Na meron taong ayaw na ayaw sa inyo, kahit anong gawin mo tama, they just want you down.
Di ba? Gusto niya nakabagsak ka, nakatumba ka kasi nainggit siya sa'yo, nairita siya sa'yo, they just don't like you. Or maybe yung demons niya na-irritate sa kanya. Naalala ko tuloy nung isang event natin na meron pong nagagalit daw sa atin na tao. Sabi ko, huwag kayo mag-alala sa kanya, na-irritate lang yung kanyang demons. And there are times may mga ganun tao na-irritate yung kanyang demons. And so, ini-influensya siya para atakihin ka. So it's not always for us to be angry with the person because di mo alam ini-irritate lang yung demons niya. Kung na-guess mo yung point na yun, kapatid. And so in Esther, they were supposed to be killed or to be destroyed because of yung taong inggitero, si Haman. Hindi niya matanggap na hindi siya sinasamba ng isang Israelita, si Marduk. And dahil dito gusto niya ipapatay siya, pati ang buong saling lahi, ang buong lahi nito ni Marduk. And yet God was always there. He saved the Israelites in the book of Esther. Because even if hindi na mention ang pangalan ng Diyos, nandun siya. In the same way with you and with me, kapatid. God is in our midst. Hindi man natin siya nararamdaman, minsan feeling mo parang kulang yung blessing, kulang yung provision, yet God is still there. Humihinga ka pa ba? Kumakain ka pa ba? Nabubuhay ka pa? Ibig sabihin, God is still in your midst. There's only a reason, God only knows bakit mayroong pag-antay, bakit mayroong holdback. But the thing is, you have to trust the Lord. Katulad kanina sa kanta, di ba? My Jesus, our Jesus can do it. Ang tanong, do you believe that He can do it in your life? Just like with Lazarus. Nung siya po ay nagkasakit, at malubha yung sakit, nag-aalala na lahat ng mga tao, patawag niya si Jesus Christ para mapagaling na siya. At nung siya po ay namatay at hindi pa po nakarating si Jesus Christ, hindi pa po nakababalik doon sa kanilang bayan, ay talaga naman, grabe yung panghihinayang nila. Sana kung dumating na si Christ ng mas maaga pa, baka nabuhay pa siya. And ang declaration ng mga patay sa Israel, no, ay 3 days. Kapag 3 days na at di ka pa nabuhay muli after mo mamatay, ay siguradong patay ka na. Kumbaga sa kanila, for them, you are clinically dead. Ang problema, the 4th day po bumalik ang ating Panginoon. Pang-4 na araw na. Sir, there is no instance or any possibility that he can still be alive. Ito pong si Lazarus, na isa pong kaibigan at matalik na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. And so they are all sad and sayang. Lord, kung dumating ka lang ng mas maaga, sana naging maayos ang aking trabaho. Sana, Lord, kung kumilos ka lang ng mas mabilis, ito na po sana nangyari. But let us remember, lahat ng blessings na meron tayo, kapatid, galing pa rin sa Panginoon. Di ba? Yung trabaho mo, kanino galing yan? Yung position mo, yung promotion mo, saan ang galing yan? Yung sweldo mo, saan ang galing? Yung bahay mo, yung pagkain mo, saan galing yan? Lahat naman yan ang galing sa Lord. And kapag may nangyaring tagilid, may mga bagay na hindi na nangyayari na parang hindi mo nagustuhan, kasalanan agad ni Lord. And yet, lahat ng meron ka, nakalimutan mo na galing naman sa Lord, di ba? And so the people were asking, sana Lord, dumaaga ka pa dumating. Inagahan mo sana, if you were only early a few days, that he would have lived. Pero God cares. Jesus cared. Kasi naiyak siya. Nung makita niya nag-iiyakan. Kasi kaibigan niya namatay. And yet, binuhay ng Panginoon yung patay after 4 days. Impossible. But with God, nothing is impossible. Again, declare in your life, for God, in God, nothing is impossible. Luke 1:37. Wala pong imposible sa atin, Diyos. Magtiwala ka sa kaya niyang gawin sapagkat kaya niyang gawin para sa iyo. Kaya niyang gawin na imposible. Maybe you've been praying for someone, gusto mong magkaroon ng partner. Maybe you don't have a partner for so many years and you're looking for someone to come into your life na mapagkakatiwala mo, na mamahalin ka at mamahalin mo. And yet wala pa. Maybe there's a reason for the waiting period, kapatid. Maybe piniprepare na Lord yung puso mo. At yung puso ng taong yun. And in very situation, God only knows. There's a reason for everything by mga tao na hindi agad binigyan ng anak. Minsan dekada, 2 dekada, 3 dekada, and then after 3 decades, biglang nagkaroon ng anak. Only God knows. We might not know all things, but isa lang po ang bagay at sigurado tayo. God is able. His grace is sufficient enough for all of us para tayo makasurvive, para tayo makaligtas. At hindi higit sa lahat, kapatid, hindi doon natatapos ang laban. May gagawin pa ang Panginoon. Hindi po natatapos yung Diyos, ay okay na yun.
nangyari na eh. Wala tayong magagawa. Naniniwala mo ako siguro isang araw may gagawin ng Panginoon. Hindi po doon nagtatapos yung kapatid. May gagawin pa ang ating Panginoon. May plano siya para sa buhay mo, para sa buhay natin lahat. But you got to trust Him. In our second point na binigay sa ating Panginoon, God cares about your situation. So, alam ng Lord yung nangyayari sa'yo. Nakikita niya. Nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Kaya nga nung, di ba, nung nakita niya nag-iyakan yung kay Lazarus, naiyak din siya eh. Imagine mo, Diyos na yun. He is God, di ba? At nagkatawang lupa siya, nagkatawang tao. And yet, He cried. Nung nakita niya, na tumatangi siya, naiyak din siya. Kasi mahal niya eh. Ibig sabihin lang niya, mahal tayo ng ating Panginoon. He understands what we are feeling. Naintindihan po ng Panginoon, nararamdaman niya ang ating sakit at ang ating karamdaman. Kapag nagdurusa tayo, naghihirap tayo, nalalaman ng Panginoon. Bawat minuto, bawat segundo, nalalaman niya. But there's a purpose for everything. Why He is allowing things to continually happen. Maybe He's teaching us a lesson. Maybe He's making us strong. Maybe He's encouraging us to do what is right. Or maybe kailangan tanong natin sarili, baka may pagkukulang tayo. Diba? There are a lot of factors. So when things are happening in your life, in our lives, let us also seek ourselves and seek God. Baka meron tayong kailangan gawin. Diba? Baka may pagkukulang tayo. Diba? When was the last time nag-fast tayo? Nag-fasting ka na ba, kapatid? Para sa mga prayers? Diba? Have you forgiven yung mga unforgivable people? Nakapagpatawad ka na ba? Have you done your part sa harapan ng ating Panginoon? Diba? There are a lot of things that we can do. Actually, much lesser than what God can do in our lives. Pero God will reward our faith if we have faith in Him kahit di pa natin nakikita. Because He cares about every situation. In Joel 2:12, 18 and 24, in the ESV version, God says to us, "Then the Lord became jealous for His land, and had pity on His people. The threshing floors shall be full of grain, the vats shall overflow with wine and oil." So sinasabi ng Panginoon dito na nagselo siya para sa kanyang bayan, para sa kanyang bansa. At naawa siya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tao, sa Israelita. The same way with us. Alam ng Lord pag hinapit tayo. Alam ng Lord yung situation natin pag down tayo. Pag tayo naiyak, pag tayo nasaktan. Nakikita at nalalaman niya yun. So, malinaw dito. He felt bad for His own people. He had pity on them, naawa siya kasi nakita yung sitwasyon. Nalalaman niya, nararamdaman niya. Alam niya yung pagdurusa nila. And so nakita niya, inaapi yung mga Israelita, di ba, sinasaktan sila, sinasakop sila, kinukuha yung mga pag-aari nila, yung mga pagkain nila. Sinasakop yung kanilang bansa. God felt bad about it. And sometimes may mga pagkukulang, may pagkakamali mga Israelita. Alam na ng Panginoon yun. And yet hindi ibig sabihin na hindi po nakakaramdam ng awa ang Diyos. Naawa ang Diyos sa atin. Kapag may pinagdaraanan tayo. At ang sagot niya, di ba, when He became jealous, na naawa siya sa mga anak niya, ano sabi niya? The threshing floors shall be full of grain. Grain meaning blessing, pagkain. And the vats shall overflow with wine and oil. Remember, kapatid, one thing in Israelite times, in the ancient days, when you say wine, alak, no? At ang oil, langis, these are only for kadalasan yung mga pamilyang may kaya. For Him to say that it will overflow, it only means na grabe po, na grandioso yung blessing na bibigay ng Panginoon. Hindi po ordinary blessing. Hindi sapat lang. Hindi yung tamang blessing lang. Sabi niya, overflowing with wine and oil, but these are the best of the best na bibigay doon sa pamilya na yun, doon sa bansang yun. The same way with you and me. Pag pinala tayo, pinagpala tayo ng ating Panginoon, huwag mo tingnan yung pinakamaliit. Tingnan mo yung pinaka-the best na kaya niyang gawin para sa iyo, para sa atin. Ganun dapat, kapatid, tayo tumingin. Diba? Sapagkat He understands what we are feeling, what we are going through. The same way with si Marduk or si Mardocheo sa Tagalog. And nung nakita po siya na nainggit sa kanya si Haman, di ba? Kasi sobrang ano to si Haman, narcissistic. Yung tinatawag na Jezebel spirit na parang gusto niya lahat nakatingin sa kanya, tingnan niyo ako, nag-selfie ako, i-like niya lahat ng ginawa ko, di ba? Parang ganun. So,
Nung naglalakad siya, he was expecting na lahat magbabow down sa kanya. Lahat ay titingin sa kanya, titingala at luluhod. Kasi siya po yung number 2 sa emperador or sa king ng Persia during that time. Si Ahasuerus, sabi nila. Sabi nila mga iba, si Artaxerxes daw yun. No? Sa Bible, he is Ahasuerus. And pangalawa po itong si Haman, or the second man, the second guy, the wingman. Pero very powerful. He had the power, the ability to kill anyone that he wants to kill, to have killed. Why? Because ang kapangyarihan po ng hari ay nilalatag po sa kanya. Siya po yung katiwala ng hari. And so he abused that power. Ganun po yun, di ba? Minsan sa trabaho, may mga abusado sa buhay natin. Sa eskwela, di ba? Minsan, mga kamag-anak natin, naabuso tayo. Di ba? May mga ganun, mga kaibigan na naabuso tayo. And God sees that. God knows it. At ito po si Marduk, nung siya po yung nilalait, di ba? At pinagplanuhan ng di maganda. Never pong lumaban po ito si Marduk. Tumangis lang po siya, tumawag siya sa Panginoon. Yun po ang kanyang ginawa. So when someone is trying to attack you, even if down ka na, imbis na gantihan mo sila, nasa isip mo dapat, Lord, nakikita mo ginagawa sa akin ng tao to, I forgive them, but Lord, save me from these people. Ganun kapatid. And alam natin kung ano po nangyari. Kasi po lahat po ng meron si Haman ay kinuha po ng Panginoon kay Haman at ibinigay ni reward niya kay Marduk pagkatapos ng story noon. So ganun din dapat tayo tumingin kapatid. So sapagkat maraming wicked people in our midst, it's okay. But God's reckoning is coming. God will answer. God will vindicate and recompense His people. Hindi para tayo gumante. Hindi po ganun. Sapagkat may awa ang Diyos sa kanyang mga anak. He cares for all of us. God cares about our very situation. So, ang sagot dito, hindi po sinagot ng Lord na simple lamang eh. Naawa siya sa kanyang mga anak at nagselos siya para sa mga anak niya. Kasi ang ganda ng buhay ng mga katabi, di ba? Tuwan-tuwa sila, nagkakatuwaan sila, nagkakasiyahan sila. Yung mga anak niya sobrang lungkot. Ang sabi niya, hindi, I will bless them. Hindi lang bless them, di ba? I will fill it with full of grain, punong-puno ng mga pagkain ng kanilang kabahayan at umapaw ng langis at ng mga inumin ang kanilang mga lalagyanan. Ganun po ang plano ng Panginoon. Just like a dam breaking, kapatid. Like a water dam breaking. You can only imagine kung anong kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Kaya pala matindi yung hold back, diba? Kaya pala tindi ng hold kasi meron pala siyang gagawin. Diba? Miracles upon miracles upon miracles. Signs and wonders will come upon our lives. Diba? Ganun po ang Panginoon kumilos. Takeaway sa binigay sa ating Panginoon, number 1, when God gives overflow, He restores first. So sa pagbibigay ng Lord sa atin ng overflow, tandaan natin, hindi lang po overflow, but He restores whatever was ruined, whatever was destroyed. Pag ibinalik to ng Lord, grabe po. Sobrang ayos, at higit sa lahat, may overflow pa. Ganun po ang Lord kumilos. And God wants you satisfied. Ang gusto ng Lord, hindi parang okay na. Satisfied ka. You are happy. Diba? You are satisfied and comforted, have peace in your head, in your mind, in your heart, na alam mo na sapat. Diba? At masaya ka. Yun gusto ng Panginoon. And lastly, then you'll know that overflow was from the Lord. Na alam mo na yung overflow na yan na nangyari sa buhay mo ay galing lamang sa Panginoon. Hindi dahil sa iyo sariling kakayanan. Kasi marami sa ito, pag dumating na yung overflow, they're waiting at magaling ako. Kaya ko, sabi ko na nga ba eh. Hindi sa iyo galing yun, galing sa Panginoon. Kaya pala, ganun katindi yung hold back. And so that when the blessings come, you will understand na hindi ikaw may gawa na, si Lord. So there are seasons in our lives na may mangyayaring gano'n. It happens really because God wants to show us yung kanyang power, yung kanyang glory sa buhay natin. Hindi po tayo kukuha ng credit, kundi siya lamang. Hindi ibig sabihin nun na dinisable ng Panginoon yung kakayanan ng mga anak niya. No. But there are times talaga na papaalala ang Lord tayo sa ating mga tao, sa ating mga anak niya, na mga tao. Na tayo makaalala na lahat ng meron tayo ay nanggagaling lamang sa Kanya. In Joel 2:25, in the ESV version, God says to us, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. So malinaw po sinasabi ng Panginoon
restoration. Before the overflow, there will be restoration. Hindi po papayag ng Lord na yung mga nanakaw, yung mga kinuha, ay walang balik. Kaya nga sabi, di ba, you will receive double for your trouble. And whatever the enemy has told, he would be made to repay 7 times. Kasi noong unang panahon sa Israel, kapag may nagnakaw po, pagbabayaran siya more than 7 times. Yung mga thief. The same way with God, whatever it is that the enemy has stolen from our lives, he will make the enemy repay more than 7 times. So double for our trouble and then more than 7 times. Ganun po tayo dapat tumingin sa ating Panginoon. Kasi grabe po mag-bless ang ating Diyos. In Joel 2:26, in the ESV version, God says to us, "You shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. And my people shall never be again put to shame." Alam ng Lord na pag nasasaktan tayo, napapahiya tayo, nakikita ng Lord yun. Pero hindi niya sinabi, pag binilesa tayo, okay na yan. Kundi satisfied. Sapat. Kumbaga, yung busog ka at masaya ka. Hindi yung parang nakakain na ka, okay na. Hindi ka nang busog ka dapat. Yun ang gusto ng Panginoon. At ayaw niya nang ikaw ay mapapahiya. Importante sa kanya yun na yung nararamdaman. Whatever it is that you're going through, God knows and God sees. And He cares for your very situation, kapatid. At gusto niya ikaw satisfied. Sapat at higit pa ang iyong nararamdaman sa lahat ng mga binigay niya sa'yo. Last verse na binigay ng Lord, in Joel 2:27 in the ESV version, God says to us, "You shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is none else. And my people shall never be again put to shame." So malinaw po dito na sinasabi ng Panginoon na hindi niya po papayagan na tayo mapapahiya at higit sa lahat, alam mo na pagkatapos ng lahat ng to, kaya pala ganun na nangyari. Siya pala ang may gawa, ang Diyos, para tayo pagpalaan. Siya pala ang may gawa para tayo mailigtas. Siya pala ang may gawa para makonquer lahat ng ating fears. Siya pala ang may gawa para tayo mag-grow, para tayo ma-inspire, para tayo ma-encourage. Siya pala ang may dahilan kaya para tayo magkaroon ng experience sa ating buhay. Only God knows things that are happening in our lives. Sometimes we cannot explain it. Sometimes we do not understand it. But what matters is, it is God who is able to make an overflow in our lives. Because that dam of blessing was held back for a reason. And when it breaks forth, grabe po yung blessing. Are we ready for that, kapatid? Are we ready for that? The dam of grace is bursting. Are you ready? The dam of grace is bursting. Are you ready? Gusto ng Lord pagpalain ka, kapatid, but you have to trust Him sa iyong situation. Maybe sometimes you're going through it and then you feel na parang wala kang kasama, wala kang katuwang. But you have to have faith na kaya niyang gawin sa'yo. Faith is an important requirement, an important ingredient para sa mga gagawin ng Lord sa iyong buhay, kapatid. Maraming sa dami ng mga laban mo sa buhay, sa dami ng mga trouble, you have that warfare mindset na laging parang gera, laging may parang pagsubok, laging mayroong laban. Pero sa bawat gera, di ba, mayroong victory. Remember, sa mga gera, mayroong pa rin victory. Mayroong talo, mayroong panalo. At hindi gusto ng Lord na ikaw ay natatalo. Gusto ng Lord na ikaw ay panalo. So, magtiwala ka sa Panginoon sa kaya niyang gawin sa iyong buhay. Because the comeback is much better than the holdback. Remind yourself of that. The comeback is much better than the holdback. Because God's timing is always perfect. Sa paningin mo, parang late na, too late, the hero, di ba, wala nang pag-asa, no. May dahilan bakit ito dumaan sa proseso, bakit it took some time, because His timing is perfect. And you will understand it, kapatid. Ako, time and time again, when I go through something in my life, and parang feeling ko, parang, asa ng Lord, di ba, parang ganun, bakit ganito, bakit ganyan, and then I realize, after so many times ito po nangyari, then I will realize na, ay, kaya pala. Saktong-sakto lang yung kalooban ng Panginoon. Saktong-sakto yung sagot ng Panginoon. Kasi mas alam ng Panginoon yung pinaka-dapat na sagot sa ating mga problema. You got to learn to trust the Lord. And you have to get ready. You have to get ready. Because
Marami po sa atin nagmamadali. And when the blessings comes, hindi po tayo ready. When the blessings come, hindi po tayo ready. Nabibigla pa tayo. Ang dami natin nagagawang hamaling hakbang. Dumating na kung ano-ano pinagagawa natin mali. Imbis sa maging tama. Why? Because we are not ready. So you have to be ready for God's blessing. God will replenish whatever was destroyed, whatever yung nasira, kapatid, papalitan niya ng Panginoon at higit pa. You declare to yourself, kapatid, that this is the day that the Lord has made, and this is the day of the restoration and overflow. Declare to yourself, to your life, to your family, to your work, to your school. Declare that this is the day that the Lord has made, and this is the day of overflow and restoration. The dam is breaking, kapatid. The dam of grace, of blessing, of breakthrough, it's bursting forth. Are you ready? Diba? Kapatid, today is the time that you live in God's shadow, and you have to receive that overflow. You have to live that overflow. You have to believe that overflow na bibigyan ng Panginoon. Sapagkat marami sa atin, walang tiwala. If you want to receive that, you have to have faith in the Lord. Sapagkat ito yung mga pangako niya. Di ba? Malinaw sinabi niya. Hindi niya sinabi na i-bless niya lang tayo. He wants to give us an overflow. Miracle, signs, and wonders. We are supposed to be holders of that. Para tayong isang maliit na lampara na may daladalang apoy, kahit saan tayo magpunta, na alam mo magdadala ka ng liwanag. Hindi ka ginawa na Lord to be just an ordinary guy. Diba? You are supposed to be a conqueror. You have to be a breaker of curses. You are to be a conduit of blessings and rewards. Breakthrough. Then how are you supposed to have that if you do not believe? Diba, kapatid? So you have to have faith. It is high time to declare in your life that this is the day that the Lord has made, and this is the day of restoration and overflow. Huwag mo nang patagalin pa, kapatid. Sapagkat minsan tayo nagiging hold back sa ating comeback. If you want to have that and receive that in your life, you have to surrender yourself upon the Lord and trust Him sa kaya niyang gawin sa inyong lives. Because God wants to bless you more than you can ever imagine, because that dam of blessing and breakthrough, it's bursting forth, and you are supposed to have that overflow. The question, kapatid, is, are you ready? It is high time, kapatid, be ready, because blessings, rewards, breakthroughs are coming upon our lives. We have to trust the Lord. We have to trust Him that He can do it. Are we ready? Yan po ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. And you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, or maybe worse, baka hindi mo pakilala ang ating Panginoon sa Kristo. There's a reason, kapatid, why you're listening to this broadcast and why you have chance upon this broadcast. And God wants you to know one thing today, that He came to on this earth to save you from all your sins. Because kapatid, lahat po tayo ay mayroong destination sa buhay na to. Dalawa po yan, physical at spiritual. The physical is, one way or another, you cannot avoid death. Alam mo ba yung kapatid? Even 100 years from now, if we might die 100 years from now, no one knows. Only God knows when is the time that we will go out of this world. That is physical death. But the spiritual thing, after that, to go to heaven or to hell, we do not know. But the thing is, there's a way para makarating ka sa langit or sa heaven one day at hindi po sa hell. That is, if you will believe na si Jesus Christ po ay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Na hindi ka na pupunta sa hell sapagkat ang kanyang kamatayan naging kabayaran bilang ultimate sacrifice para hindi ka na pupunta sa hell kundi sa langit balang araw. If you will believe and declare to them today that He is your Lord, God, and Savior of your life, tatanggapin mo siya ng buong puso, isip at kaluluwa at hihingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, then you will receive God, Jesus Christ, as your Lord, God, and Savior, and you will receive eternal life through Jesus Christ our Lord. If you want to receive that, kapatid, samahan mo ako manalangin. Pray with me with all your heart, and you will receive that gift of salvation from our Lord Jesus Christ. Let us pray. Jesus, humingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Tawarin mo. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat Salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang na regalo mo. regalo.
Salamat, Salamat. makakasama kita Pakakasama sa langit balang araw. sa langit pa. Habang nandito ako sa lupa, Habang nandito sa baguhin mo ako baguhin mo ako at tulungan mo ako at tulungan mo na ako maging mabuting tao na maging mabuting sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Jesus, Salamat, Jesus, sa kamatayan mo sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli at pagkabuhay ulit pagkatapos ng 3 araw. pagkatapos ng buhay. Ang buhay ko Ang buhay ko ay sa iyo na. ay sa iyo. Ako ay pag-aari mo na. Ay pag-aari mo. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang Ito ang aking panalangin ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen. I pray that prayer, kapatid. Congratulations sa'yo. God loves you more than you can ever imagine, and He wants to work in your life. If you want to know more about Jesus Christ, I urge you, kapatid, reach out to us on each of those social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo.